Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Face the nation. Good day, ladies and gentlemen. For this week's episode of Face the Nation, we start our discussion focusing on candidates' profile for this coming 2025 midterm elections. Included in what we have to vote for is one party list group that we feel will represent our call or the sectoral group in the House of Representatives. For next year's election, the COMELEC already released more than 150 groups vying for a seat in the lower house. Today, we focus on Bayaning Tsuper or BTS party list, a road safety advocacy party list. So let's get to know more about its first nominee, Attorney Alex Abaton, and the group that he is representing as their first nominee, BTS party list. Welcome to our show, Attorney. Well, maraming salamat po sa ating sa pag-imbita sa atin dito sa ating Face the Nation. Akmang-akma yung ating programa dahil alam naman natin nalalapit yung midterm election, and palagay ko this is very crucial for our countrymen to at least know their candidates, no. Tingnan natin lalo na sa sektor ng mga party list, malaman natin kung ano yung mga tinatayuan nila, ano yung mga plataforma, ano yung advokasya, because alam naman po natin na yung party list halos 3 dekada na po yan. But unfortunately, parang ang lumalabas, hindi nararamdaman ng ating mga kababayan kung ano yung naiambag nila sa community. So tayo naman, Lori, galing tayo sa sektor ng transportation. Tumayo po tayong regional director ng LTO sa halos 2 dekada po yan. Opo, tama nga yan. Sabi nga kayo daw po ay naging regional director ng LTO sa Region 9. Yan, tama po so, yan. So sabi nyo nga rin po is 20 years kayong naging director nito. Kung kaya siguro naman sa haba ng panahon na ito, nakita nyo rin kung ano nga ba yung mga pinagdadaanan ng ating mga bayaning tsuper. Tama po yan. Alam mo, Attorney Alex, talagang nung panahon ng pandemya, mabalik lang tayo, isa talaga sa mga apektado ay ang mga tinatawag natin na tsuper. Yung tsuper kasi, alam mo, pag sinabi nating tsuper, maski tayong dalawa, tsuper tayo eh, di ba? Pero yung tsuper na talagang ginagamit ang kanilang pagiging tsuper para makapaghatid ng pagkain sa kanilang hapagkainan. So alam natin, ito yung mga gusto mong mabigyan din ng tulong. Alam mo, nung panahon ng pandemya, na-stop lahat. Hindi nakabalik, sila yung nangailangan talaga ng tulong mula sa gobyerno para ma-survive. Kasi yung mga tsuper nga natin, talagang sa araw-araw nakita nila, yun din yung araw-araw na pinagkukuhanan nila ng kanilang makakain at madadala sa kanilang pamilya. Napakarami, pero ngayon, na 5 taon na, halos simula 2020, ngayon 2024, magli-5 taon na nun talagang pumutok ang COVID-19 at talaga namang nahirapan ang karamihan. Nakakagalaw naman na tayo. Bumalik na talaga sa normal. Bumalik ang traffic. Totoo. Bumalik ang operasyon ng iba't ibang, sabihin na natin, ng mga pwedeng toda, ng mga jeepney, ng mga tricycle, ng kung ano-ano pa na sinasakyan natin bilang mga pampublikong sakayan ng mga ordinaryong mamamayan. Totoo. So nakikita ko ito sa Bayaning Tsuper. Napakarami yung gustong gawin. At ang pinangungunahan na natin dito ay ang road safety para sa mga dumaraan sa ating lansangan. So, sabi ko nga, nakita mo kung ano yung problema nila na gusto mong matugunan. Isa-isahin natin yan, ha. Ang unang-una ay, sabi nga, protektahan ang mga buhay at ari-arian laban sa road crash. Kasi Tama po.
Bagaman ang BTS ay sinasabing bayaning tsuper, ang advokasya natin dito ay para sa lahat ng road users. That's true. I couldn't agree with you more, no. Napakaganda nung proposition na ito hindi lang tayo naka-confine doon sa mga super, but practically yung ating mga road users, no. And when we speak of road users, lahat ng gumagamit ng ating kakalsadahan. Pero balikan ko yung maganda yung proposition natin doon sa mga super, no, nung nagkaroon tayo ng pandemya. Tama po yun na nung panahon ng pandemya, ang pinakamatinding sektor na hinagupit ng pandemya yung sektor ng transportation. In fact, yung mga iba dyan halos nagbenta ng kanilang mga sasakyan, ng kanilang mga jeepneys, ng kanilang mga tricycle, no, nung panahon na yon. But over the years, doon natin nakita yung, dahil nakita natin na ito yung sektor na pinagkaitan ng tamang aruga ng ating pamahalaan, doon natin nakita na dapat merong isang grupo na tatayo at magsisilbing boses, no. At rightly, nung binanggit mo nga, tayo galing sa sektor ng transportation, and even the name of the party list, yung Bayaning Tsuper, doon po sa paglatag natin ng bayani, that recognizes yung ambag ng ating mga tsuper bilang mga bayani ng ating bayan. Bayani ng ating pamilya, bayani ng ating mga komunidad. In fact, nung ako po'y nasa LTO, sa kauna-unang pagkakataon sa Pilipinas, nagkaroon po ako ng programa doon, yung Tsuper ng Buhay Ko program. Ano po itong Tsuper ng Buhay It Ko? was a regional search for kung sino yung mga tsuper na may natatanging characteristics, no. This is to kumbaga yung kanilang itaas, yung kanilang self-esteem. Ito yung tiningnan natin, one of the criteria is yung mga tsuper na nakita natin na yung bang despite yung kanilang meager income, nagagawa nilang itawid yung kanilang pamilya. May mga nakapagtapos ng abogasya, ng medisina, or even colleges. At true enough, dyan sa programa na ginawa namin noon, merong kapansanan, PWD. Imaginein mo, namamasada siya ng tricycle araw-araw. Pero nung pandemic, dahil dun sa nakita niyo pangailangan, may 2 araw siya na namamasada ng libre. Imagine Hindi siya naniningil. Hindi siya naniningil. Talagang yun ang ginawa niyang tulong. Yun ang ginawa niyang tulong, in despite na kumbaga siya PWD yan, no? So yung mga ganong istorya ng ating mga tsuper ang binibigyan natin, ina-highlight natin na hindi ito po pwede yung sasabihin mong tsuper lang ako, boss, pag tinanong ka, ano ba ang trabaho mo? Tsuper lang po. Huwag tayong maging tsuper lang po. Panahon na para iangat natin yung kalidad at respeto sa ating mga tsuper. Oo, tama naman po yan kasi sabi nga nila, alam mo, yung tsuper, napakahirap ng trabaho niyan kasi ang dinadala mo araw-araw ay buhay. Buhay. Yun yung konteksto nung tsuper ng buhay ko. Dahil practically kapag nasa biyahe yan, yung tsuper ang may hawak ng buhay ng kanyang mga pasahero. So we want the tsuper to realize the significance and importance of that kind of calling, no? At ang nangyari din dyan, tsuper ng buhay ko, dahil over the years nakita natin yan, very unfortunate na sa Pilipinas po, meron po tayong 40 katawang namamatay kada araw. At hindi po ito marites. This is World Health Organization data po yan. Sa Pilipinas, very unfortunate na ang Philippine Statistics Authority na po ang nagsabi na noong 2022, halos 2,000 ang batang namatay sa mga road crash-related incident at yung mga nasagasaan sa mga pedestrian, edad mula 1 hanggang 15. Sa Pilipinas din po, ito, hindi rin ito marites na the leading cause of death among the youth, hindi po yung mga pangkaraniwang sakit, kung dito yung mga road crash-related incident. In fact, sa Pilipinas, as we speak right now, nakakapagtala tayo ng halos nasa 12,000 katao na mamatay kada taon. And Metro Manila alone,
ang average road crash-related incident natin on an everyday rate, nasa 267 po tayo. Opo, mataas Oo. mataas yung mga sinasabi niyo na yan ng mga percentage. Ito po, kaya po ba kasama sa gusto nyong mangyayari bilang inyong plataforma pagka ang BTS party list po ay naupo na sa Kongreso, ay ang pagtuturo ng road safety education sa elementarya pa lang at sa high school pa lang. Well, Para at least magkaroon na ba sila ng kaalaman na hindi lang sapat na matuto ang bata na tumawid at lumingon sa kaliwat Totoo kanan po dahil yan. hindi lang naman pagtawid sa daan ang ating ginagawa. Kung hindi matutunan nila hanggang maaga kung ano po ba ang tamang pagmamaneho, kung paano ka makakaiwas sa disgrasya. Well, yung pong institutionalization ng road safety education sa ating public educational system mula elementary hanggang high school, ito yung tinatawag nating sustainable and long-term intervention. Yung pong pagpapadisiplina sa kultura ng mga kabataan, ng mga road user, hindi po natin makukuha yan sa taas ng penalty or fine na ini-impose natin yan. In fact, kahit sa LTO noon, meron tayong tinatawag na law enforcement through education na dapat instead of increasing the fines or penalty at that, ang tutok natin is yung talagang mapataas natin yung antas ng kaalaman ng edukasyon, awareness. And kaya po ang mga nangyayari ngayon, kumbaga ang meron tayo yung mga stopgap measures. Alam mo, balikan natin yung mga naunang kabataan pa namin siguro noon, na yung mga kalsada, may makikita ka na mga signage na stop, look, and listen. Alam mo yung that's a big deal. Oo, yung mga basic lang yung na mga makita basic, nila. no? Pero ngayon ang nakikita natin, halos sabi ko nga, nagugulat ako na kahit saan ka lugar may makikita ka fencing. Oo. Ang ibig sabihin pala ron, pedestrian crossing. My God. Opo, maraming hindi nakakaalam, di ba? We are distorting the minds of the youth, no? Na alam mo, pwede namang diretsong pedestrian crossing so that by putting the complete praise for that, you are now educating the youth. So talagang education and values At saka, formation ang mabigat, sa mga bata. ang mabigat pa dyan, meron pang RR Sing eh. Ano palang ibig Ano po sabihin ba? nun? Roll Raid Crossing. Ano po? Ano po? RR. Ano pong ibig sabihin? Railroad. Railroad crossing. So alam mo, itong mga ganito, it will not help. Opo. In really promoting a culture of discipline among our children. And that's precisely why tayo po, naniniwala tayo na tanging sa edukasyon lang ang magkakaroon tayo ng sapat at Opo. masasabi natin sustainable. Alam niyo po, sa Japan, sa ibang bansa, hindi naman, we just want to compare, no? Na sa kanila, 5 taong gulang na bata sumasakay ng public transportation na mag-isa. Walang yaya, walang nanay, walang tatay. Sa atin sa Pilipinas, very unfortunate, kasama si nanay, si tatay, nababangga pa sila dun sa mga pedestrian lane, no? So, kaya po kahit nung sa Region 9, sa kauna-unang pagkakataon, doon lang po nagawa, kasama po namin ng yung UNICEF, yung tinawag namin na road safety drill sa mga kabataan. Kasi, sabi ko noon, ang preposition natin, nagkakaroon tayo ng fire drill, earthquake drill. Hindi mo alam kung kailan darating yan. Pero yung araw-araw na tumatawid yung mga anak mo, yung mga yaya mo, so dapat with more reason na i-saturate natin yung mga road safety drill na yan. That's precisely why part ng road safety education, institutionalization of road safety education sa ating public educational system, isa sa component niyan, ma-institutionalize din po natin yung mga road safety drill, no? That's one. Pangalawa rin po dyan sa gusto natin mangyari, magkaroon tayo ng national speed limit doon sa mga school zone, especially doon sa mga pedestrian lane. Opo. Sa ngayon po, ang nakikita natin, lalo na pagka mga pauwi tayo ng probinsya, syempre yung mga eskwelahan, nilalagyan po nila ng pedestrian crossing. Or naglalagay din po sila slow down, school zone. Yeah. So, Pero ang dapat- problema natin doon, nakikita natin, despite of that, ang dami pa rin namamatay, ang dami Opo, pa rin yun na nga po. Tama sinasagasaan. din po talaga na isa dyan sa gusto nyong plataforma na ma-institutionalize nga. Sabi nyo nga, yung road safety education kasi ito ay disiplina That's at true, values that's true. formation para sa mga kabataan na sinasabi nyo sa ibang bansa kayang sumakay dahil nasisigurado nila na ligtas. Totoo po Pero yan. dito po sa atin, kailangan talagang
yung pagsasakay lang po kasi doon pa lang sa tamang sakayan, medyo That's true, nalilito that's na true. po ang Nalilito publiko na kasi tayo. lahat po ng lugar ay tamang sakayan para sa mga sumasakay. Lahat din po ng lugar ay tamang hintuan Totoo kung yan. saan po natin. Pero kung ito ay maituturo natin, bata pa lamang sila, dito lang pwedeng tumawid. Kung talagang naka-green lang yung, naka-red lang para sa mga motorista at ikaw lang ang pwedeng tumawid, hindi ka talaga tatawid kung hindi oras ng pagtawid. 'Di ba? Kasi marami pong basic na Well, talagang totoo yan. pag naipa-implementa, tama po kayo, makakabawas sa disgrasya na magaganap sa lansangan. Kasi yung ating mga kabataan, pag inisip natin na sinabi ang pagtuturo ng road safety education sa elementary at high school, hindi pa naman nagmamaneho yung mga bata Totoo, Hindi nga totoo. sila nagmamaneho, pero pag nalaman nila kung ano ba yung mga dapat sundin, alituntunin na dapat nilang gawin para maiiwas sila sa disgrasya, napakalaking bagay na po nito para mabawasan ang mga insidente ng Well, ang tawag nila dyan, karahasan sa daan. karahasan sa Sa daan. daan, Oo, oo. tama Oo. naman nga po kayo. Talagang karahasan sa daan yan. Kasi yan talaga kahit saan lugar tayo dito sa atin, pwedeng huminto, pwedeng bumaba. Totoo yan. Well, ano po yan, kung titingnan mo yan, itong kasalukuyang realidad sa Pilipinas pagdating dito sa traffic or mga road crash related incident, pinagdaanan din po ito ng ating mga karatig bansa, ASEAN countries. Pero doon sa aking, when I was still in LTO at that time, lahat ng mga international conferences na ako'y na ipapadala ng ating ahensya, isa lang ang predominantly na nakita ko na laging ang sinasabi nila doon sa strategy nila para maibsan at ma-promote yung culture of traffic discipline, talagang integration of road safety sa kanilang public educational system. Nung panahon namin sa LTO, may mga initiatives na talagang makausap natin ng DepEd, no? Pero, well, unfortunately, hindi nabibigyan ng sapat na atensyon. But that's already water under the bridge, no? Kaya nga po ang gusto natin dito, if given an opportunity, this could be a platform or an advocacy na pwede po natin maisulong yan sa ating kongreso, because alam naman natin, ang trabaho ng isang party list congressman or ang congressional district congressman ay yung magbalangkas ng mga batas. And that's precisely why tayo naman nakita natin na instead na nandito lang tayo sa four corner walls of our office, why don't we put it in such a way that we can have a lasting impact by providing a platform through the party list BTS Bayaning Super na pag naupo sa Kongreso, isa po ito dun sa kanyang isusulong. Kasama na rin dyan yung pinag-uusapan natin. Ito, very clear and masyado nang umingay ito yung tinatawag natin na legalization ng single motorcycle taxi or ito yung mga habal-habal. Ito kasama nga din po na kasama sinasabi po gusto yan. nyo sa pagsasaligal sa Yeah. kanila. Hindi ba natin maiko-consider na pag legal yung habal-habal, pero karamihan po ngayon kasi hindi na rin sila naghahabal-habal Marami na po sa paghahabal-habal. Lumipat na po sila dun sa mga tinatawag natin na motorcycle riding app, 'di ba? Yan yung mga single motorcycle taxi, Ito naman no? yung mga taxi na naging legal na sila kasi opisyal na talaga sila na napupunta sila sa isang kumpanya para mag-offer sila ng service nila for transportation, whether para sa isang sumasakay o sa pagde-deliver ng service. Pero syempre po, iba pa din naman yung mga pagsasaligal talaga. Yung mga term talaga ngayon, habal-habal pa rin. Well, ano po yan? Actually, itong single motorcycle taxi, before nung pilot study na to or project na to, practically lahat considered as habal-habal. The only thing na naging legal sila is that because they are part of the pilot study nitong iba't ibang hailing apps natin, no? Yung 3 major hailing apps. Pero ganito ang kulatilya ko. Ganito yung argumento natin diyan. Pilot study yan started in 2019. Normally yan, pag pilot study po yan, 6 months to 1 year. Para titingnan mo kung viable ba itong ganitong alternative mode of transportation, safety ba to, mga so on and so forth.
Pero ngayon, saan ka naman nakakita na halos 6 na taon na tayong nasa pilot study? Ibig sabihin yan, kung nag-aral ka sa college, baka PhD ka na niyan. No, dahil normally po yan, meron kang 3 hailing apps company to do the pilot projects. And very unfortunate that even meron ka ng 3, nagdagdag pa tayo ng 14 na hailing apps para dito sa pilot study. Pero anong pinakamasaklap dyan? Dahil hindi pa talaga legal yan, hindi pa batas yan, hindi mo makita kung ano yung mga rights and responsibilities ng kumpanya at ng isang rider at ng passenger. So that's precisely why isang problema rin natin dyan, dahil nasa pilot study ka, nasa kumbaga yung nasa alanganin yung So, ating ibig mga niyo pong rider. sabihin, hanggang sa panahong ito, kahit 6 na taon na ang lumipas, nasa pilot study. Nasa pilot Kaya study hindi pa po rin malinaw tayo. kung ano po ba yung sakop pagka pinag-uusapan natin Ano ba yung mga benepisyo sa mga benepisyo rider? ng Yan. mga rider at maski ng mga chopper. That's true. At saka ganito rin yan, Lori. No? Ang purpose kasi nung pilot study, under Republic Act 4136, nakalagay po dyan, 4136 was enacted in 1964. Hindi pa tayo pinapanganak siguro noon. Ang sinasabi po ng batas doon, a private motorcycle shall not be used for hire. Pag ginamit sa batas yung shall, ibig sabihin niya mandatory. So dahil hindi mo siya pwede magamit as a public mode of transportation, kaya po tayo nagkaroon ng pilot study. Dahil supposedly, in 6 months or 1 year time, magsasabit ka ng committee report whether you favor the legalization or not, and then eventually, ang magiging endgame mo dyan is to amend Republic Act 4136 by stating that most private motorcycle now, under the assuming amended provision of 4136, can be considered as another public mode of transportation. So, kailangan i-amend muna yung batas Kailangan na i-amend yan. So, dyan Pero- kailangan mag-umpisa para maisama nga Precisely. natin kung ano yung para sa seguridad naman That's ng mga true. riders. Pero ang at tanong ng ngayon, mga... bakit inaabot ka ng 6 na taon para lang amendahan So, isa yan sa mga dahilan Yan. kung bakit Kaya kailangan po- pumasok kaya kayo po, sa Kongreso. Tama yun. I fully agree with you. Kaya po may BTS para dyan sa mga ganyang klaseng advokasya. Opo, napakaganda po ng nating naumpisahan para sa ating mga road users. Magbabalik po ang Face the Nation. Face the Nation. You're still watching Face the Nation and continuing the discussion with the first nominee of BTS Party List or Bayaning Chuper. With us is Attorney Alex Abaton. So ituloy po natin ang diskusyon. Nandito na po tayo sa mga motorcycle hailing apps na sinasabi nga natin, kailangan amyendahan muna yung batas para Totoo po talagang yan. maging legal na talaga at makita natin kung ano nga ba talaga yung mga benepisyo at paano natin maproprotektahan ang ating mga road users. Mapa ito ay yung driver ng motor or ito man ay yung mga sumasakay sa mga motorcycle hailing apps po na ito, kasi talagang alam mo sa panahon ngayon, isa na yan sa mga talagang sinasakyan ng ating mga mamamayan, dahil sabi nga nila, mas mabilis talaga na makararating ka at nag-iisa ka nga lang nasakay pero nahahabol mo yung oras na hinahabol mo. Pero isa lang din po, total ang pinag-uusapan naman natin dito ay road users at para na din po sa kaayusan ng ating lansangan at gayon na din po para masigurado na ligtas talaga lahat ng mga gumagamit. Kayo po ba, ito ay isang tanong na talagang nakikita natin sa daan pag tayo ay dumadaan, dapat po ba na meron lang bang daanan ang ating mga motor sa inyo po bang pananaw, o dapat po ba na talagang since sila ay motor naman at kahit na lang sumingit or dumaan sa kahit na anong first, second or third lane ay po pwede? Kasi minsan po kung malaki yung sasakyan talaga at baka makanti mo ng konti yung motor dahil sa biglang pagsingit, ikaw talaga yung mamrumroblema, 'di ba? Kasi mas delikado para sa mga nagmumotor yan kaysa dun sa mga nakasakay sa four-wheel vehicles. Ano kaya ang maganda na sa pananaw ninyo para sa isang magandang road user benefit? Dapat ba kahit saan lang silang lane o dapat ba bigyan natin sila ng lane? Well, ano po yan, napakaganda nung tanong, no? Ideally, dapat may sariling lane yan sila. For one, that will ensure their safety, not only the rider, but even the passengers, no? Unfortunately, sa atin sa
Metro Manila, hindi naman kalakihan or kalaparan yung ating mga daan, kaya nagkakaroon ng sharing of dun sa paggamit nating mga kakalsadaan. Pero ganito kasi nagiging problema natin dyan. The idea supposedly, initially, kung bakit daw naglagay ng mga single motorcycle taxi, una para maibsan yung traffic, no? But eventually, ang nangyari dyan, mas lumala pa yung ating traffic dahil una, hindi mo regulated yung numbers of kumbaga participating riders dito or passengers at yung mga motorcycle apps na yan. Would you imagine that in 2021 ang sinasabi nila yung tatlong apps pa lang meron na silang 45,000 dito sa Metro Manila. So kaya lang ang punto natin dito, una, nagsisikip yung ating mga daan dahil na rin dito sa mga pagkarami-rami. Dapat i-regulate natin yan. At isa ito dun sa dahilan kung bakit importante po na magkaroon na ng batas para dyan. Because by then, maitatakda muna kung ano yung mga specifics, ano yung mga mechanics. Halimbawa, you will only allow in Metro Manila, let us say 60,000. So hindi ka na nagdadagdag. Ano ba yung mga benepisyo na dapat na ibinibigay doon sa rider or in case of accident or road crash related incident, ano yung paano mo sasagutin yung insurance? Well, ang sinasabi nila ng mga iba, yung insurance ultimo na binibigay ng kumpanya, kinakaltas din yun sa dun sa kita or kita ng mga drivers. Ibig sabihin, hindi sila ibinibigay ng libre. Samantalang kung meron kang batas na nagtatakda na obligado yung isang kumpanya na bigyan kayo ng ganitong tinatawag nating insurance. So that's one of the benefits of having it legal, no. Pangalawa, ang narinig natin, nag-umpisa yung commission percent, 20% yan. Ngayon, pumapalo na ng 25%. So lumalaki yung commission Lumalaki yung commission nila. So ang punto natin doon pumapasok yung kahalagaan na meron kang batas. Dahil una, kung may batas ka, sandali, baka naman sobra yung 20%. Bakit ngayon humingi pa kayo ng 5%? Sasabihin nyo, nalulugi ba kami? At dito po ba papasok yung public transport consumer tax incentive na gusto kasama nyo rin po dyan na maipatupad? magkaroon tayo ng public transport consumer incentives tax dahil makailang beses na po tayo na may mga pagtaas ng presyo ng gasolina at more open than that. Minsan ang nagiging resort na lang ng mga kababayan natin puro strike, no. Ang idea for that consumer incentive, public transport consumer incentive tax, halimbawa lahat ng mga piyesa na binibili ng mga super natin, maglalaan ka ng certain yung tax na nakukuha diyan, yung excise tax or whatever man tax yan, there will be a portion of that will be utilized as a special fund para lang ito doon sa gamit tong pwede binibigay mong subsidy doon sa mga chuper, no. Ibig sabihin po natin ng mga chuper, ito yung basically masasabi natin na ito yung dapat magkakaroon ka ng registry books kung sino talaga yung mga chuper so that for monitoring, pag may mga ganitong klaseng programa, they can avail of that, no. So this is one way of again ensuring yung welfare ng ating mga chuper, kasama rin dyan yung programa po natin sa kanila. Pag tayo naupo, na una, meron tayong tinatawag na social housing program, yung Chuper Village, no? Pangalawa rin po, kasama rin po dun sa ating programa sa mga chuper na pag tayo pinalad at nagkataon na mabigyan ng kumbaga tiwala ng ating mga kababayan, magkakaroon po tayo ng programa that will give 50% discount sa mga chuper, PWD, senior citizen sa pagkuha ng student permit at pagkuha po ng new kumbaga non-professional driver's license. So ito po, yung kasama ito sa advokasya ninyo na gusto nyong matulungan na mapataas naman ang antas ng pamumuhay ng mga tsuper para po sa mga bagay na ito. Even the work security daw po para sa mga LGU traffic enforcer, gusto nyo rin daw pong isulong yan. Ako, over the years, nakita natin yung itong mga local traffic enforcers po natin, unfortunately, karamihan po dyan, halos mga job order. Yung iba dyan, contract service, or yung iba nga dyan, auxiliary force kung tawagin. Ibig sabihin, wala pong sweldo yan at voluntary po yan, pero kahit sa mga job order, napakababa po na kanilang pasweldo dyan.
Ngayon, kaya po work security ang kailangan natin dyan dahil itong mga job, local traffic enforcers natin, more often than not, they are subject for political, kumbaga, realities. No? Ibig sabihin yan, halimbawa, ikaw yung mayor ngayon, may mga tao ka na kinuha, pag ako naupo, tanggal na kayong lahat dahil maglalagay na naman ako ng sarili kong mga tao. So, kahit yung matitinong enforcer, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan sila ng permanenteng trabaho or because ang sasabihin na naman din po ng LGU, you look at Local Government Code of 1991, wala namang provision for this kind of plantilla complement. Kaya po walang plantilla mga yan, and they're solely for contract of service. At ito yung gusto natin mangyari na babalikan natin yung Local Government Code of 1991, tingnan natin kung paano mabibigyan ng sapat na mga plantilla complement itong ating mga enforcers. Sir, kasama din po sa kinakaharap naman ng ating mga jeepney operators, maski nung mga driver na talagang sumasideline or umi-extra lang, yung jeepney modernization. Yeah. So ano po ang masasabi nyo sa jeepney modernization? Kasi karamihan naman talaga dun sa mga apektuhan agad-agad nung jeepney modernization, yun pong karamihan ng mga jeepney operator na nandito sa Metro Manila. Kasi talagang nandito po talaga yung volume na sinasabi nila na nagpandemya. Pagkatapos nagpandemya, nag-uumpisa pa lang silang mga recover. Tapos pagkatapos nung recovery nila, ito naman yung panibago nilang kakaharapin, ang jeepney modernization. Pero syempre, titingnan din naman po kasi natin yung paglipas ng panahon. Syempre, meron tayong makikita na dapat talaga merong improvement. Dapat merong makabago. Kasi ito na tayo nandito na tayo sa hinaharap ngayon. Pero kakayanin na po ba talaga to ng mga ordinaryong jeepney operators, maski ng mga jeepney drivers natin? Well, ano po ang sa amin sa BTS Bayaning Superno, ang posisyon po namin dyan, wala namang sigurong nasa matinong pag-iisip na ayaw ng modernong pampublikong sasakyan. And that means, having said that, suportado natin yung modernization program with certain qualifications. Ano po ba yung mga qualification para sabihin natin na suportado natin yan? Una, sa amin po, ako, personally, naniniwala po ako na yung iconic feature ng ating mga jeepney dapat hindi mawala yan. Dahil it serves as a identity of the Filipino. That's very true. Isa po yan. Kahit saan ka pumuntang bansa, jeepney, tanyag po yan. Pag nakakita ka ng jeepney, alam mo Pilipino yan, Pilipinas yan. So dapat hindi po talaga po pwedeng mawala yan. We have to retain that. Pangalawang qualifications po namin dyan is that yung tinatawag natin na bigyan ng prioridad yung mga local manufacturers natin. Wag po tayo yung mag-aangkat sa ibang bansa. No? Paano mabubuhay yung ating maliliit na mga manufacturer kung ang bibigyan mo ng prioridad ay yung mga banyaga? That's one. Pangatlo po, magkaroon tayo ng tinatawag na stable na financing facility. Para klaro. Kasi alam mo, ang problema natin ngayon, dahil yung Public Transport Modernization Program was a program started way back during the time of then Secretary Tugadian. Programa po ito, kaya nangyayari dyan, every now and then, you have to seek a budget for allocation para dito sa programa. Ngayon, ang problema nga nila, more open than not, ang isinisigaw, halos, I don't know how true, halos wala nga raw pondo ngayon 2025, no? So, ibig sabihin yan, meron kang programa na wala ka namang pondo, so ibig sabihin, saan pupunta yan? Saan mo dadalhin yan? That's why ako, ang posisyon ko dito, hindi lang, ito mga ganitong programa o ganitong project as, kumbaga, as iconic, immaculate as that, should not be treated merely as a program of a department. But we have to make this as a iconic flagship project ng ating pamahalaan. And by saying that, dapat it has to be legislated in the Congress. Ibig sabihin yan, kung batas ang nagtatakda ng programa na to, meron ka ng nakalaang budget yan na hindi mo kailangan, you need not beg every budget hearing sa Kongreso. Dahil alam naman natin na kada Kongreso, kada taon, nag-iiba yung dynamics dyan. Very political, napaka-toxic nung political environment. So if you want to have a sustainable program, flagship program at that,
it has to be done through a legislation. Opo. Ayan, napakaganda ng ating talakayan, Attorney Alex. Pero alam mo, sinasabi ko nga, itong bayaning tsuper, pag sinabi natin bayaning tsuper, hindi ito yung mga tsuper lang na mga pampublikong Tama po yan, sasakyan. tama Kasi po yan. tayong lahat po ay mga bayaning tsuper kung tayo po lahat ay gumagamit ng ating lansangan. That's true, that's so ang true. isinusulong po ng bayaning tsuper or ng BTS party list ay ang tinatawag nating road safety para sa lahat ng road users. po yan. So your parting message to all our televiewers, dito po tayo. Ay, well, thank you again. Maraming salamat po sa pagbibigay sa atin ng opportunity. Of course, dito sa ating Face the Nation. Isa po ito doon sa nagpapasalamat tayo at mayroong mga ganitong platform na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mailahad natin yung ating programa patungkol dito sa party list. Kaya po ang BTS Bayaning Tsuper kasama po doon sa aming ginawa over the weeks, no? Kami po nagpa-drug test na po lahat ng mga nominees namin dito para lang malaman ng taong bayan at yung ginamit mo kaninang term na wala tayong legal obligation but we have a moral obligation na makita ng taong bayan na karapat-dapat tayo dyan. In fact, sabi ko nga, ang kasama sa hamon natin dito sa COMELEC, magpadibati po tayo sa mga party list, sa mga nominees para magkaalaman kung sino may plataforma at kung sino may programa at hindi hanggang forma lang para malaman natin kung sino yung mga anak-anakan ng kung sino-sino dyan. No? So magdebate na po tayo para nang sa gayon, maitaas po natin ang antas ng politika sa ating bayan. Yan po si Attorney Alex Abaton. Talaga pong naghihikayat siya na kung po pwede magkaroon ng debate. Kasi sabi nga niya, siya ay may plataforma para sa lahat ng mga road users na talaga namang hindi lang mga tsuper na pampublikong sasakyan ang gumagamit, kung hindi pati yung mga pribadong sasakyan na talagang araw-araw ay tumatahak sa lansangan. Sabi niya nga po kanina, napakaganda nung unang programa niyo nung kayo ay regional director pa. Tsuper ng buhay ko. So lahat tayo ay tsuper ng buhay ko at gayon din po. Lahat din tayo ng mga tsuper ay tsuper. Yan, Ano that's nga po true. yung sinasabi na basta driver. Basta driver, sweet sweet lover. lover. So, Pero for 2025, basta driver, bayaning super po yan. yan, napakaganda. At saan po nagtatapos ang Face the Nation para sa linggong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po si Lorlyn Garcia Velarde. Magkita-kita po tayo sa susunod. Face the Nation.